Sa bayan ng Bangar ay may isang nagtitinda ng sorbetes. Siya ay matyagang naglilibot gamit ang kanyang bisikleta. Sa kwentong ito ay ating matutunghayan at mapagtutuunan natin ng halaga ang determinasyon ng isang tindero at aming ipapakita at ipapaalam na ang simpleng sorbetes ay may malalim na kahulugan ng pagmamahal at pag-asa. Ito si Lolo Manuel de Fontorum, isang maglaloko mula sa bayan ng Bangar, La Union, at kasama ang kanyang asawa na si Felicidad de Fontorum. Gabi, nagyagasol siya pagangrak ko, maibos yung gasol. Tip-tipid ante. Yun, sa badumot ang eskwela, nagapapura. Nagapapura at so aga gasol yun. Nyata ante bagas. Haan, ag sinang lawa. Ni Lolo Manuel, lakat na iso na nga nag-start nga naklaro. Ay, nanipod pa ko. Nagtipong kami, nabayagon. Anya, kat no nga year, edi nagkuha kayo Lola, nagsama kayo na doon. Dakpay malagi po. Mga kuha, 1968 di naganang ka. Di matawag, di gana, 68. 67, 66. Upang higit pa natin siyang makilala, narito ang kanyang ginagawa tuwing siya ay naghahanda para sa kanyang pagtitinda. Edi iso na nga madalas nga aglaklako Lola. Wala, diretsyo data. Inya nga barangay ti paglaklako na. Ay, dito. Isa si Miss Frances Sabado na naging saksi sa pagbebenta ni Apo Manuel dahil isa ang kanilang barangay sa kanyang pinagbebentahan. Bawat umaga ay maririnig mo na ang kanyang batingting na umiingay sa labas lalo na mga alas 5 ng umaga. Lagi siyang nagbebenta dito sa amin. Simula noon hanggang ngayon ay wala pa ding humpay o wala pa ding tigil ang kanyang pagtitinda. Ay, data ni Manuel, talaga nga nagagot. Kada bigat ko iso na makikita ay jayan ni. Ada ba di time nga na-aksidente iso na Lola? Agda na may ilo. Kat no di ay Lola. Ang kung makuhaan niya nga bulan. Si Apo Manuel ay 3 beses nang napahamak sa daan. Ang pinakamalala ay ang nabunggo siya ng truck na sanhi ng kanyang sugat sa ulo at nag-iwan ng marka. Ada po ba ti problema na ayan ti panaglaklako ng Awan. Ada ti anak yun Lola.
Ba't anak ko ang limada na kahit Melsa. Nalpas. Apok dati kabalay ko. Ati laong ni. Oh, apok datan nga kastan. Nalpas adaban na pagpalpasan. Nag-asawa damit ko. Hanggang na high school damit lang. Sa aming pagbabalik, ating matutunghayan na si Apo Manuel ay hindi lang pala isang maglalako ng sorbetes, kundi isa ding maghihilot ng kanilang barangay. Sa kanyang pamumuhay, hindi lang pagtitinda ang kanyang hanap buhay. Minsan may mga araw din na siya ay nanghihilot sa kanilang barangay. Tumalaki sa kinadatan mga mayayos na tapos. Ang kalagayan ng buhay ni Apo Manuel at ang kanyang asawa ay maayos naman at nakakaraos din. Dahil kung magkano lang ang kinikita ni Apo Manuel sa kanyang pagtitinda, ayun lang kanilang ipinamumuhay, kasama ang kanilang apo na kanila ding pinag-aaral. Dahil sa pagtsatsaga at pagsisikap ni Apo Manuel, sa gitna ng mainit at delikadong daan, gamit ang kanyang munting bisikleta, ay napagtapos niya ang kanyang mga anak. Kailangan nating lumaban upang malampasan ang lahat ng paghihirap sa ating buhay. Kailangan nating kumayod ng kumayod para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit anong hirap ang ating pinagdadaanan, kailangan pa rin nating ngumiti. Ang kahirapan sa buhay ay isang dahilan upang tayo ay mas lalong magkaroon ng determinasyon na makamit ang ating mga pangarap. Ang ating estado sa buhay ay hindi magiging dahilan upang tayo ay husgahan sa kung anong meron tayo, kundi ito ang pagkakataon upang buksan natin ang pintuan ng pag-asa. Sa kanyang pamumuhay, siya ay nagbibigay ng kakayahang mangarap, magtagumpay at nagbibigay inspirasyon sa iba. Tayo ay natuto kung paano magtagumpay sa anumang hadlang na humarang sa ating mga naranasang pagsubok sa buhay.